Ang puwersang militar ng Pilipinas, mga kapatid, handa na daw sa kahit anong gawin ng China, no, sa isasagawang resupply mission. Ito na ba yung Ito na ba yung escort natin ng US Navy? Yan ang ating aalamin, mga tol, no? Bibigyan natin ng reaction video mula rito kay John Reps. Yan, kung nakikita ninyo ang kanyang larawan, huwag niyo kakalimutan syempre mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba at paki-click mo na rin ang video niya. Yan. At syempre, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to. Subscribe ka na rin We're going dito. to stand up for international law, freedom of navigation, and the peaceful resolution of disputes in the South China Sea. Mainit pa rin ang usapin kaugnay sa pambobomba ng China ng water cannon sa bangka na maghahatid lang ng resupply mission. Kaya naman ngayon ay handang-handa na ang Armed Forces of the Philippines para sa muling gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng AFP sa Ayungin Shoal. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, idineploy na ng China ang tatlong 300 tons na barko nito sa Mischief Reef. Ang mga barkong ito ay high speed, high maneuverability na posiblian niyang nag-aabang ito para muling harangin ang gagawing resupply mission ng AFP. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakahanda ang puwersa nito at ang kanilang barko na mayroon ding water cannon. At kahit na bombahin pa sila uli ng water cannon ng China, ayon sa AFP, ay magtitimpi sila at hindi pa rin lalaban sa anumang gagawin ng China sa kanila. Timpi muna. Yung mga ships natin are also equipped with water cannons, pero hindi natin ginagamit yun na panlaban. Instead, yung mga water cannons natin, we use that for saving lives. For let's say kung may apoy, yung isang barko, we use our water cannons. Nakakainis man, pero kailangan nating sundin, kailangan nating pakinggan ang sinasabi ni General Bronner, mga kapatid. Kasi mas sila ang nakakaalam kung ano ang ikakabuti, 'di ba? Kahit na sabihin ng mga madlang people, sabihin natin, dapat gumanti tayo, 'di ba? Tapos ang sabihin natin, we're doing the appropriate action, 'di ba? Katulad nung sinasabi ng China na pinoprotektahan nilang kanilang soberanya, ganun din tayo. Meron din tayong historical rights, historical claim. Pinoprotektahan natin ang ating soberanya, 'di ba? Ginagawa lang natin yung mga akmang aksyon. 'Di ba? Ibalik natin sa kanila yung pagdadahilan nila, 'di ba? Meron tayong sinusunod na batas at ayon din sa international law, sila ang ang pumapasok ng walang paalam. Pwede nating idahilan sa kanila 'yan, pero syempre kailangan nating paniwalaan at sundin yung sinasabi ng AFP, mga kapatid, kasi sila yung nandoon eh. Diba? Sila yung nandoon, sila yung mas nakakaalam ng sitwasyon. Ang ginaman ng AFP na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa gagawing resupply mission para daw sa kaligtasan ng mga kalahok na sundalo sa misyon. Okay. Nauna na ring nanawagan ng AFP sa China na huwag mambomba ng tubig. Ayon sa AFP, ang mga rotation at resupply mission ay nagpapamalas sa ating soberanya, jurisdiction at pagtindig laban sa mga banta. Grabe yung tsura nung BRP Sierra Madre, oh. Diba? Makakatakot maglakad dyan. Bigla ka na lang lulusot dyan pababa eh. Tingnan mo yung tsura nito, oh. Malamang pag malakas ang ulan, pag hindi magandang weather, yung mga sundalo natin dyan, basang-basa. Baka pati tinutulugan nila, basang-basa rin. Kawawa naman yung mga nandiyan dyan. Kaya kailangan talaga mailabas yung budget na para sa pag-aayos ng shelter nila rito, ng outpost na mismo, 'di ba, dito sa may Ayungin Shoal. Jurisdiction at pagtindig laban sa mga banta. May yung kalagayan, no? Ang BRP Sierra Madre ay hindi aalisin sa Ayungin ayon sa AFP. Bagkos ay ire-repair pa nga ito para hindi tuluyang masira. Matagal nang sinabi ng Australia sa Pilipinas na tayuan ng mga estruktura at pasilidad ang mga isla nito sa West Philippine Sea tulad ng Pag-asa Island at Ayungin Shoal. Sa mga nakaraang linggo ay nagpropose din ng AFP at mga senador na tayuan na ito, pero sa ngayon ay wala pa ring balita kung ano na nga ba ang plano ng gobyerno.
'Di ba? Kahit yung ibang bansa sinasabing tayuan nyo na. Huwag nyo nang pagtiisan pa yung BRP Sierra Madre na gusto na ring magpahinga. 'Di ba 24 years na siyang nandiyan dyan, hindi umaandar yun. Siyempre nabubulok sa alat ng hangin, sa alat ng dagat. Bakal yan, lalamunin talaga ng kalawang yan. 'Di ba? Sabi nga, tayuan na eh. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong balita kung anong plano ng gobyerno. 'Di ba? Yung ibang mga bansa, ang dami ng plano, nilalabas na nila pagtatayo ng mga structure. Ang matindi nun disputed pa yung mga island na gusto nilang tayuan. Samantalang tayo, nanalo na nga tayo, hindi pa rin natin matayuan. Sa ngayon ay wala pa ring balita kung ano na nga ba ang plano ng gobyerno. Malamang ay budget na naman ang kailangan. Malamang. Ayon sa AFP ay tungkulin nila na mapangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo sa isla at para sa mapayapang pagresolba ng mga gusot. Pero ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi dapat maulit ang ganitong eksena. Lalaman tayo na patatubig kawawa naman tayo, sige na lang tayo para tayo mga daga dyan na basta-basta na lang iiwas. Upakan natin ang tubig. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ay otomatik na sasaklolohan ng dalawang bansa ang isa't isa sa oras na may mga pag-atake mula sa ibang bansa. Pero sa nangyaring pambobomba ng China, Nakita natin walang ginagawa ang US. So kailangan pa ba tayo magtiwala sa kanila na pag sinalakay tayo po, sasaklolo sila? Sana may ginagawa sila rito. mga pag-atake mula sa ibang bansa. Pero sa nangyaring pambobomba ng China, Hindi mo daw arm attack, water attack. Kaya nga hindi ma-activate yung mutual defense treaty because water cannon, yung splashing does not constitute an armed attack. So hindi pa pala kasama yon, no? Kung water attack lang, water cannon attack, so hindi pa siya kasama doon sa defense treaty. So hindi pa siya pag-atake, na hindi pa siya pumapasok doon sa kategory na yon, sabing ganon. Treaty because water cannon, yung splashing does not constitute an armed attack. So, labanan natin tubig sa tubig para hindi tayo maging kawawa. pero ayon sa eksperto, hindi ito ganun kasimple. Para namang tayo mga bata na gagamit ng mga water pistol. I don't think it will do anything about the situation really. It's trivializing the issue. It's not simply a matter of dosing water. The Chinese are preventing us from providing a resupply. In the first place, they should not be there. Those are international waters. Tama. Samantala, sa isang pambihirang pagkakataon ng Yun ang hindi rin natin maintindihan mga tol di ba? Yung mga ganong mga bagay. Sabi ng United States, automatikong sasaklolo ang Amerika kapag inatake ang Pilipinas dahil dun sa defense treaty natin, agreement. Pero dahil nga winater cannon lang tayo, hindi pa atake yun, no? Unarmed attack, no? Hindi pa armed attack yun. So, edi gantihan din natin. Hindi naman pala armed attack yun eh. Diba? Bakit ayaw? Yung cannon daw natin kasi ginagamit lang yung pang save lives. Hindi pang atake. Well, pakinggan na lang natin sila, no mga tol, kahit na naiinis na tayo sa nangyayari. Diba? Nangako ang mga lider ng Estados Unidos, Japan at South Korea na magtutulungan upang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Nariyan ang issue sa Taiwan Strait, nuclear threat ng North Korea at ang patuloy na agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. We're going to stand up for international law, freedom of navigation, and the peaceful resolution of disputes in the South China Sea. Kaya mga kabayan ay ating aabangan kung ano ang mga susunod na mangyayari sa isasagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Okay. Bilang isang mamamayang Pilipino, anong reaksyon natin mga tol? Tingnan mo to. Habang yung ibang mga bansa ay nagtatayo na ng mga isla nila, structure nila, mga military outpost nila, bahay, tayo, yung mga sundalo natin, nandito. Ito yung outpost natin. Ang laki, di ba? Sila buong island, no? Sa atin, isang nabubulok na barko. Hindi ka nga pwede makapamasyal dyan kasi baka malaglag ka dun sa pinakaibaba kapag ka tumapak ka sa isa sa mga kinakalawang na dyan di ba? Ganun ka yung sitwasyon na yan mga tol. So bakit hindi pa natin nagtatayo ng mga structure sa ating mga isla, lalong-lalo na napanalunan na natin, nakuha na natin yung hatol mga tol na atin yan, pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Problema, budget. Walang budget mga tol.
Pero pag makikinig ka sa mga hearing sa Senado, sa Kongreso, yung mga pinag-uusapan doon, mga milyon, bilyon mga tol, yung mga ninakaw, mga nakulimbat na mga ibang mga politiko, mga tol. Sobra, napakalalaki na mga pera nila na nakulimbat. Pero eto, tingnan mo to, pinagtsatsagaan ng mga sundalo natin, no? 'Di ba? Pagdadala ng mga supply sa kanila, hindi hindi pa minsan pahirapan pa, patintero pa sa mga nanghaharang na China. Ay nako, ang Pilipinas kong mahal. Anong masasabi ninyo mga tol dito sa sitwasyon to na patuloy nating pinag-uusapan? Anong masasabi ninyo mga kapatid? Saan kaya hahantong ito? Comment kayo sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.